Paano ako makakatiyak sa aking kaligtasan? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa Luke 23 verse 42, isa sa mga kriminal na nakapako sa krus sa tabi ni Jesus ang nanalangin. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Luke 23 verse 42 ng New International Version. Noon kilala na si Jesus sa paggawa ng mga himala. Pero pansinin na hindi humingi ang taong ito kay Jesus na tanggalin ang kanyang sakit o yung pain. Kahit natiyak na matindi ang kanyang paghihirap. Hindi rin niya hiniling na iligtas siya mula sa kamatayan. Sa halip, sinabi niya, Jesus, remember me. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang pinakamalalim na pangangailangan ay ang kaligtasan mula sa kasalanan at ang tahanan sa langit. At naniniwala siya kayang ibigay ito ni Jesus. Sinasabi sa Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Kaya paano mo matitiyak na ligtas ka mula sa kasalanan? Paano mo malalaman na makakarating ka sa langit kapag namatay ka? Paano ka makakatiyak? Paano mo maaalis ang iyong pag-aalinlangan? Ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong mga gawa. Dahil hindi mo ito kayang kitain sa sariling pagsisikap. Sinasabi sa Ephesians 2 verses 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi rin ito nakabase sa iyong nararamdaman dahil ang pakiramdam ay pabago-bago. Kaya ano ang makapagbibigay sa iyo ng katiyakan ng iyong kaligtasan? Ang pangako ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ang makapagbibigay sa iyo ng katiyakan ng iyong kaligtasan, ang pangako ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ito ng Diyos, yun na ang katotohanan. Dahil hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos. Maaari mong pagtiwalaan ang pangako ng salita ng Diyos. Maaari mong panghawakan ang katiyakang iyon. Sinabi ni Jesus sa kriminal na nakapako sa krus, I assure you, today you will be with me in paradise. Luke 23 verse 43 ng New Living Translation. Ang katiyakan ng kaligtasan ay pareho rin. Ipinangako ng Diyos na ikaw ay makakasama niya sa langit balang araw kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Think about this, my friend. How do you know you can trust the Bible and God's promises? Paano mo malalaman na mapagkakatiwalaan mo ang Biblia at ang mga pangako ng Diyos? Pag-isipan mo yon. Pangalawa, how do you live differently when you have assurance of salvation through Christ? Paano mababago ang iyong pamumuhay kapag tiyak ka sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo? At ang panghuli, think about this. What are some doubts you have struggled with about your salvation? And how can you overcome them with God's Word? Ano ang ilan sa mga
pag-aalinlangan na naranasan mo tungkol sa iyong kaligtasan? At paano mo naman ito mapapagtagumpayan gamit ang salita ng Diyos? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend! At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.